Usapang pangkalusugan, i-promote natin. OFW at manggagawang Pilipino, i-promote natin. Good politician at public servant, i-promote natin. Siyensya at teknolohiya, i-promote natin. Ito po ang inyong Tito Mel, kakampi ng mga Pilipinong inaapi. Yes, ayan. Opo, i-promote natin. Di ba? Siyensya at teknolohiya. Ayan, maya-maya po, pakikita natin yung siyensya at teknolohiya. At may mga guest tayo na totoong makatutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Pagkakataong ito, mga kababayan, subaybayan nyo po sapagkat totoong pakinabang sa bawat mamamayang Pilipino at makatutulong hindi lang sa mamamayang Pilipino kundi sa ating bansa sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at may mga taong kinasasangkapan ng ating Panginoong Diyos para ang ating bansa ay matulungan. At hindi lang sa ating bansa, ito po ay nangyayari na diyan sa mga karatig bansa natin na kung mapapansin nyo ay wala pong mga basura sa lansangan. Opo, di ba? Di ba? Kasi nagagamit nila ng maayos yung kanilang mga basura at napapakinabangan, di ba? Di ba? Ito po ang inyong Tito Mel dito po sa Margo TV Philippines. Sa pamamagitan po ng promote natin ay may mga bisita po tayo. Ayan, pakikilala po natin sa iyo. Nandito po si Ma'am Rhea. Opo. William po ipilyedo niya. Williams. Ayan, opo. Sige po ma'am, kayo na po magpakilala sa inyong sarili at sabihin niyo po kung ano po ang pakay natin. Bakit tayo ay naandito sa Margo TV para maiparating sa ating mga mamamayang Pilipino, hindi lang mamamayang Pilipino, kundi lahat po ng tao sa mundo ay makikinabang. Ayan. Opo. Sige po, ma'am, magpakilala po kayo. Hello, ako po si Philben Williams. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm from California, USA, pero born ako sa Philippines. Ako po ay president ngayon sa Maxi Energy USA Incorporated. Nandito po kami. Thank you sa pag-invite po sa amin. At ipinopromote po namin ang company namin dahil dala namin dito yung technology ng Amerika sa paglinis ng basura sa ating bansa po para maging malinis. At asakang isa pa, makakatulong din kami sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa company namin dahil marami kaming ipapatayo dito na power plant ng Maxi Energy USA Incorporated po. Ipapakilala ko po sa inyo ang Chief Executive Officer namin, si Engineer Ferdan Bida Kayanan, a chemical engineer po, isa sa nag-design sa technology rin sa Amerika, nakatrabaho niya yung mga Amerikano doon, kaya uunahin natin na talaga lilinisan ang Pilipinas dahil mahal natin ang bansa po natin. Maraming salamat po. Okay, sige po, sir. Magandang hapon ho sa inyong lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa anyaya ng Margo TV Philippines, lalong-lalo na kay Mr. Romel Torno sa kanyang pagbibigay sa amin ng oportunidad para ma-explain ho namin ang teknolohiya, ang technology about Maxi Energy na garbage conversion to electricity. Ang garbage conversion to electricity po ay nagsisimula sa USA. Kami po ay US company na tinagtag namin sa USA at dadalhin namin itong technology dito sa Pilipinas. Ang Maxi Energy po ay dalawang proseso ho yan. Dalawang technology ho yan. Isa yung sorting station o parang landfill at saka isang power plant. Gusto po namin ipanood ho sa inyo muna ang presentation ng Maxi Energy para po kayo maintindihan ko anong ibig sabihin ho ng Maxi Energy
or your garbage conversion to electricity. My name is Robert Ray, President and General Manager of Maxi Energy USA. I would like to take the time today to explain the Maxi Energy Garbage Conversion to Electricity Facility. The purpose of the facility as a whole is to reduce the volume of municipal solid waste or garbage being disposed of in landfills. The volume reduction will exceed 90%, meaning if 1,000 tons enters the gates of the facility, more than 900 tons will either be converted to energy or recycled. The facility will be designed as a zero discharge facility, meaning all wastewater generated will be reused on site. We will also capture and reuse as much rainwater as physically possible within the site location and size. The facility is broken down into two parts, the municipal recycling facility and the power plant. In the development of waste to energy across the world, these two facilities are typically not located at the same location. The purpose of the municipal recycling facility is to receive the garbage, remove the recyclable and undesirable materials, segregate and compact recyclables for sale, and shred the garbage to make refuse-derived fuel for the power plant. The purpose of the power plant is to convert the refuse-derived fuel to electricity, control the power plant emissions within required limits, measure and record the power plant emissions. The design considerations of the municipal recycling facility are, beginning with the scales, which weigh all trucks in and out, empty and full. Radiation monitors actively scan the incoming loads for radioactive material. If the monitor goes off, the load is segregated and investigated. The facility will have stringent procedures to follow if this should occur. All incoming loads are charged a fee. Data is collected for later analysis by plant management, engineering, and regulators. The building itself is not some ordinary industrial structure. It has several unique features to customize it for garbage handling. It is very large, allowing the garbage trucks to enter into the building to dump their loads. All garbage handling is done indoors. The flooring is treated with a coating as ordinary concrete will wear over time. The floor is sloped for moisture drainage, collection, and reuse in the facility process. Ventilation is designed to maintain at a negative pressure, pulling air in, effectively containing any odors. The ventilation fans are provided with charcoal filtration. The charcoal will trap the odors. Noises are controlled at the source by providing sound insulating barriers to protect workers' hearing. Controlling noise this close to the source will ensure that the facility does not disturb the community. The garbage handling process will consist of the haulers will dump their loads on the floor while moving forward. This will spread the load out in a reasonable depth for inspection. Inspectors will check the load for hazardous materials such as paint, insecticides, flammables, etc. While these materials are not acceptable for receipt by the facility, they will undoubtedly be found. The facility will collect, segregate, package, and send out for proper disposal those materials. The inspectors will also be on the lookout for undesirable materials. These are materials which are not hazardous but are not compatible with the facility process. Equipment operators will move and stack the garbage in preparation for processing through the sorting line and feed the material to the sorting line. Garbage is processed by a series of conveyors and devices. The first such device is the trommel screen. The purpose of the trommel screen is to tear open any bags and to drop out any small non-combustible material. It will also aid in moisture removal.
The sorting line consists of workers monitoring the garbage, moving past them, and removing the specific recyclable item assigned to them. They are on an elevated platform within an air-conditioned space. This room allows them to drop their designated materials into bins which are situated below. The recycled materials are collected into bins beneath the sorting line. These bins are emptied into larger bays. The material from the larger bays are fed into a baler for compaction and baling. The bales are stored until enough bales are collected for shipment. Loaders will load the bales onto trucks, and the trucks will be weighed out at the facility scales. In a traditional municipal recycling facility, the residual material would be loaded onto a truck for transport to a landfill or conversion facility. Instead, the residual material progresses onto the heater. The intention of this heater is to remove additional moisture content from the garbage. The heat source for the heater will either be waste heat or steam. The purpose of the shredder train is to convert the residual material from garbage to refuse-derived fuel. The garbage progresses to the coarse shredder. The coarse shredder's job is to simply take the remaining garbage in all of its shapes and sizes and reduce it to a uniform size for the fine shredder. The coarse shredded garbage then passes under a magnet, which will remove any small ferrous metals that might have been missed on the sorting line. While the primary purpose of this magnet is the protection of the fine shredder, it will also produce a small stream of recyclable material, which will be collected and sold. After leaving the magnet, the material passes through an air classifier, which will remove additional, heavier, non-combustible materials. Again, the primary purpose of this device is the protection of the fine shredder. The fine shredder shreds the garbage one last time to the final size in preparation for conversion process. Conveyors move the refuse-derived fuel to storage bunkers. Material handlers are the last devices in the municipal recycling facility. They will feed the stored refuse-derived fuel to hoppers, which provide the fuel for the power plant is pretty standard, with the only difference being the fuel is shredded garbage instead of oil, gas, or coal. The boiler consists of many different parts. The hoppers, which are fed from the material handlers, are feeding the metering bin. The metering bin simply provides a small reserve of fuel for the screw conveyors. Each boiler has 2 screw conveyors. The screw conveyors are driven by variable speed drives, which take their commands from the boiler control system. This combination provides a very fine control of the fuel feed. The fuel is delivered by screw conveyors and progresses down a slope of moving grades. The air from the combustion air fan is provided beneath the moving grades, driving the combustible gases from the solid fuel, with the bulk of combustion occurring in the space above the grades. Ammonia is injected into the combustion zone as commanded by the control system. This is to control the emissions of nitrogen oxides, or NOx. Many diesel trucks do the exact same thing, only they use urea as the ammonia source. The boiler utilizes the heat generated by the combustion process to heat the feed water sufficiently to turn the water to steam in the steam drum. The steam then flows back through the hot gases before proceeding to the steam turbine generator, picking up additional energy. The control system is monitoring and controlling the process in the boiler to maintain steam flow and emissions. The control system controls the variable speed drives for fuel feed and combustion air. It is like your car, the computer is controlling the fuel feed and airflow to provide a clean and efficient combustion process. The control system here is doing the same thing. Emissions controls are based on readings from the SIM system. The control system will adjust the injection of urea or dry lime to control the appropriate emission. The steam turbine generator utilizes the steam coming from the boiler to create mechanical motion. The steam turbine is simply a glorified windmill, only it uses steam instead of wind to turn. The generator converts the mechanical motion of the steam turbine into electrical energy.
While this electrical energy is simply a byproduct of the process, by selling the power to the local grid provider, sufficient revenue is generated to support the operations and maintenance cost of the facility, as well as sufficient to support repayment of the capital cost. The hot gases leaving the boiler pass through cyclone separators, which remove any large particulate carryover. The separators have 2 stages in series, each stage removing 95% of the particulate. Inside the exhaust gas duct, dry lime will be injected to control the sulfur oxides or SOx emissions. The bag house is the equivalent of a HEPA filter. It will capture any residual particulate remaining in the exhaust gas. The induced draft fan maintains the entire process at negative pressure to ensure no leakage. The stack is the plant exhaust pipe and also provides a sample location for the Facility Combustion Emissions Monitor, or CEMS. It is also equipped with sample locations for annual stack testing by a certified testing agency. This agency will provide initial startup certification for the equipment as well. Note that there is no visible emissions seen on this video. This video was taken on October 25, 2017 at the Commerce Refuse to Energy facility while operating at full load. The Combustion Emissions Monitor and Data Acquisition System draws a continuous sample of exhaust gas from the facility stack, measuring and recording the concentration of pollutants in the exhaust gas. In doing so, it provides feedback to the facility operator should pollutant concentration approach the specified limits. It also provides records of summary plant data and serves as a data historian for both internal and regulatory use. This equipment operates 24/7, 365, even when the plant is in maintenance, providing positive reference information to facility regulators. In summary, I would like to thank you for taking the time to watch this presentation. The goal of Maxi Energy is to bring a viable, high-volume alternative for garbage disposal to the Philippines. In doing so, our intent is to be a good partner and neighbor. For your reference, our definition of being a good neighbor is we would not emit odors. This is taken care of by building design and operational procedures, maintaining a litter-free environment. We take care of that by being sufficiently staffed and making cleanliness a priority. Controlling noise. Noise is controlled by equipment and building design. Zero discharge, allowing no uncontrolled runoff from the facility. Even should it rain, at least a percentage of the first flows will be collected and used in the facility process. Limiting power plant emissions. Emissions will be monitored 24 hours a day, 7 days a week, even when the power plant is not operating. This provides conclusive evidence that the plant is operating within established limits. We intend for the entire plant to be staffed by the local community. We will establish training programs to develop the required skills in-house. In the early years, Maxi Energy may supplement with foreign expertise, but passing on knowledge and developing the local workforce will be a high priority. The facility will require the support and products of local industries such as machine shops, fabrication shops, motor rewind shops, chemical suppliers, safety equipment providers, foundries, office supplies, tools, heavy equipment, hazardous waste disposal services. The company will also participate in local nonprofit efforts. Hi, my name is Ferdan Dan Dacayana, the CEO of Maxi Energy USA Incorporated. Our company designed specifically for the Philippines a one-line process for garbage conversion to electricity. What it means is you dump the garbage and you'll get electricity at the end. Our company is committed to help solve the problem in the Philippines of garbage and increase the productivity of electricity. Please visit our website at www.maxienergyusa.com. Thank you very much. At paliliwanag sa atin, opo, talagang totoong
ika nga may sagot na. Matagal na itong naririnig natin na may sagot tayo sa ating basura, pero hanggang ngayon wala pa pong nangyayari at itinatapon pa rin natin yung ating mga basura sa ating mga landfill, di po ba? Totoo po ba 'yan, di ba? Nakikita naman natin truck kung hakutin ang ating basura. Ayan. Sino po sa inyong dalawa magpapaliwanag kung paano po at paano natin mapapakinabangan ang basura na itatransfer natin sa energy at hindi lang sa energy. Nakita nyo naman na durog ng husto yung basura na pwede natin gawin parang buhangin or hollow blocks. Ganun po ba yun, sir? Pwedeng paliwanag mo po sa ating mga kababayang nanonood sa ating programa. Ang Maxi Energy po, nung dinesign namin ho ang Maxi Energy, we designed it in accordance to the situation here in the Philippines. Ang mga parameters na ginamit namin dito is one, the availability of land to be used, the site of the project. Ang pangalawa ho, yung traffic congestion dito sa Metro Manila. And pangatlo, unfortunately, the discipline ng kababayan natin. Apo. Kasi mahirap po yun And ang pang-apat ho, yung yung mga labor force natin ang naging isang consideration namin sa pag-design ho niyan. Yung Maxi Energy po, dalawang technology ho yan. One is the segregation and one is the power plant. Ang ibig sabihin ho yung segregation, yun yung basurahan. Kaya ngayon ho, ang na-solve the whole natin dyan, yung wala na yung segregation sa mga LGU, sa mga basura. Ibig sabihin, pwede nyo nang itapon lahat sa isang basurahan at dadalhin doon sa Maxi Energy. Doon sa Maxi Energy ho yun, yung malaking building na nakita nyo doon, nandun na ho yung basurahan at doon na kami magsisegregate. Yung segregation na ho yun, we also follow the requirements of the Green Global, something like that, na hindi namin susunugin yung mga recyclables kagaya ng mga cardboard, yung mga kahoy, yung mga yun, something na mga galing sa natural resources natin para hindi na rin tayo puputol ng mga kahoy. Hindi namin gagamitin yun ng mga fuel. Hindi rin namin susunugin ho ang mga plastic kasi ang plastic, pag sinunog namin, mawawala yun. Gagawa na naman sila ng panibagong synthesis ng plastic. Kaya hindi namin susunugin ng plastic. I-recycle ho namin ng plastic. Gaya din yung mga plastic bags, yung mga plastic containers, yung mga tin cans, so i-recycle din ho namin. Ibibenta na namin sa secondary market. Yun ho ang Maxi Energy sa recyclables. Ngayon, yung combustible materials na pwede namin gamitin sa fuel, yun ho ang magiging power natin. Doon ho namin i-convert yung electricity sa electricity. Ganun ho ang Maxi Energy. Kaya dalawang technology yan, yung recycling and the power plant. Doon sa power plant ho, pwede namin hong gamitin din mga ibang fuel, hindi lang ho yung mga basura. We have also the solid waste and we also have the liquid waste. Ang liquid waste ho, kagaya ng mga contaminated bunker oil, pwede namin gamitin ho yun as fuel. Pwede rin ho gamitin namin ho yung mga oil leakage doon sa ocean. Kagaya ho yung mga leak ng mga bunker, yung mga bunker ship. Pwede din ho namin gamitin yun as a fuel to convert it into electricity. Kaya ho ang Maxi Energy is multi-technology ho yan. At saka kasi yung design ho namin, yun lang ho ang design sa ngayon na wala hong gumagamit pa. Yung dalawang technology ho na gagamitin natin dito sa Pilipinas ay hindi rin ho ginagamit sa US na pinanggalingan ng technology. Ang recycling station sa US is located different place from the power plant. Ang ibig sabihin ho noon, yung segregation doon, sinisegregate nila
sa isang location, tapos yung mga combustible materials, dinadali pa rin nila sa power plant. Doon nila gagamitin para fuel for the power plant. Pero ang ginawa ho namin sa design ho namin, pinagdugtong ho namin yan. Pinagsama ho namin para ho ma-reduce ho natin yung travel ng mga truck natin at saka yung labor cost natin, and marami hong factors ho yun na natin. Kagaya ho ng mga sinasabi ko sa inyo kanina, na wala na yung segregation na pagtapon dun sa basurahan natin, which is a very, very tedious na ginagawa ng mga tao natin sa Pilipinas. Opo, Yun ho ang Maxi Energy po. Kaya ang other than that ho, yung mga produkto ng Maxi Energy, yung ano niya, yung bottom ash niya o yung what you call in Tagalog, yung abo niya, pwede rin ho namin gawing bricks, pwede rin ho namin gamitin sa construction materials, sa kalsada, at saka pwede rin ho namin gamitin ho sa pag-fill up ng mga landfill. Kasi ang extended project na Maxi Energy is i-rehabilitate ho namin yung mga old landfills, huhukayin namin ho yung mga yon, yung mga pwede namin gamitin na combustion o na fuel, gagamitin ho namin. Yung mga hindi ho magagamit, gagamitin ho namin fertilizer, organic fertilizer. Ipaprocess ho namin yon as organic fertilizer. Yun ang extended project ng Maxi Energy. And other than that, we also participate in cleaning up the shorelines of the Philippines. Meron ho kaming machinery ngayon na tinitignan, na kinukonsider na ho na mag-iikot-ikot sa mga mga shorelines natin to collect the garbage along the shorelines of the Philippines, especially in the metropolitan area. Yun ho mga extended na project po ng Maxi Energy. Kaya po, kami po ay sana tulungan ho ng ating gobyerno at saka yung may mga gustong hong mag-invest sa amin. Kasi we need a lot of investment, especially we will be building, we foresee to build at least 30 to 40 facilities nationwide. Yan po ang Maxi Energy. Kaya ho, nagpapasalamat ho kami dito sa Margo Television Philippines for inviting us to air our project or our technology po. Ayan, opo. Alam niyo po ang Margo TV Philippines, basta po makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino ay wala pong kaproblema kay sa may-ari po nito si Sir Jigs Magpantay at kay Ma'am Maruha. Ano po? Kaya ika nga basta makatutulong sa ating mga kababayan, open na open po ang Margo TV Philippines sa pamamagitan po ni Tito Mel dito sa i-promote natin. Kailangan i-promote po natin di ba? Di ba Ma'am Pelvin Williams? Ayan. Oh, syempre. May dadagdag po ba kayo sa sinabi ni Sir? Ang masasabi ko lang dito, syempre, ang number one din na besides doon sa natin sa technical, si Sir na part yun. Opo. Ako naman, marami kami ring in-entertain na mga investors. In which maraming salamat sa investors din dahil gusto nila kaming tulungan. At maraming salamat din sa Marco TV Live, kay Mr. Romel, dahil na-invite kami dito, at saka kay Pastor Eric Nagapatan, Opo. at saka iba pa na mga kaibigan namin na tumulong dahil gustong-gusto rin nila kami, kaya yun ang pinapasalamat ko. Opo, buti, pinaunlakan niyo po ang aking imbitasyon sapagkat tayo po sa pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Basta importante doon, tutulong tayo sa mga Pilipino para hindi tayo maiiwan sa mundo. Opo. At lagi ko nga pong isinisigaw sa aking mga station na pinaglilingkuran, ang bawat mamamayang Pilipino ay magkaroon po ng tinatawag nating wise savings, na kung saan na kapag po tayo ay nawala, may iwan tayo. Opo, kasi kaya po hindi tumataas ang ating ekonomiya, ewan ko lang po sa aking pananaw lang po ito kasi kapag ka po yung head of the family ay nawala, wala man lang pong naiiwan na mapapag-umpisahan ng ating mga naiwan na mga mahal sa buhay. Kaya po ilang kongresista na po nakausap ko
at ilan rin pong senatorial candidates ang willing nila na ika nga, yung payo nga sa akin ng isang senatorial candidate, bakit hindi natin kaltasin yung maliit na porsyon doon sa tax na binabayaran natin para maobliga ang mga tao na magkaroon ng savings insurance na kung saan kapag nawala ang head of the family, ika nga parang buhay pa rin. Tuloy-tuloy ang ligaya ng mga mahal sa atin sa buhay at kung sila ay akalaing matitigil sa kanilang mga pag-aaral, abay hindi po. Sapagkat nung tayo'y buhay, nung tayo ay may trabaho pa, ay nagkaroon po tayo, nag-adika po tayo ng savings para po sa ating mga mahal sa buhay. Ano po ang masasabi nyo dito? Kasi si ma'am, parang nabalitaan ko, naka-ano kayo sa ibang company. Opo, na ganito rin ang advocacy na isinusulong nyo sa ating mga kababayan. Malamang nag-ano rin kayo, nag-share din kayo sa kanila na kailangan kumuha tayo ng savings, di po ba? Yung wise savings. Mga benefits. Opo, yung benefits. Yung pag nag-employ kayo dito, syempre, mayroon silang benefits. Ayun, ang inaantay Number natin. one yan, yung mga empleyado, talaga matutulungan natin sila. Kasi marami ditong na-observe ko rin, maraming walang trabaho, kaya yan ang number one din na isang tutulungan namin. Kaya natuwa din ang mga presidente natin dahil lahat tayo, hindi tayo maghihirap dahil magkakaroon na sila ng trabaho rin. Tama, opo. Ay, malaking tulong sa ating mga sambayan ng Pilipino yan sapagkat basura na, magiging energy pa. Di ba? Tama po ba, engineer? Ang ang isang benefit po ng country natin, meron ho yung COP20 na sinasabi. Apo. Yung COP20 initiated by the United Nations. Itong COP20 na ito yung climate change program. Opo. Tama ngayon, po. ang United Nations is mandating all the nations, member nations, to comply to the climate change kasi we are trying to prevent the rise of temperature in the world. Kasi yung rise ng temperature of the world, nagkakaroon ho tayo ng flooding. Kasi tumatas yung temperature, marami nagme-melt na mga ice packs doon sa South Pole at sa North Pole. Apo. Kaya yun ho ang isang one of the reasons of massive flooding ngayon and the climate change. Alam niyo ho, ang United Nations ngayon, they are now trying to raise at least 1.2 to 1.3 trillion dollars to mitigate the carbon dioxide sa hangin. Apo. Kasi yung carbon dioxide po yan, siya ho yung sumisira ng ozone layer natin. Apo. Yung ozone layer natin ho yun ho ang protective coating natin doon sa direct heat ng araw. Apo. Kasi pagka yung araw ay directly hitting us, nagkakaroon tayo ng cancer, yung skin cancer, mga ganon. Or yun po pag pumasok yung init sa mundo natin, sa atmosphere natin, yun ho ang nagko-create ngayon ng climate change or global warming. Yes. Yung global warming na yun ang nagme-melt ng mga ice packs sa mga North Pole at sa South Pole natin that creates or generate more water in the world, and that creates also the flooding, massive flooding. Nakikita nyo ho ngayon, nagbabago na ngayon ang climate natin sa Pilipinas. Iba na yung ngayon na Marso umuulan. Opo. Dapat hindi na umuulan ngayon umulan, kasi summer na or nung sa US ganun din yan. Ngayon umuulan din daw. Sa Saudi po bumabaha na rin. Sa US ang temperature doon sometimes we experience like 112 degrees Fahrenheit or about 50 degrees. Opo. 51 degrees Celsius. Dito sa Pilipinas, gano'n din ho yan. Na-experience ho natin yan. And not only here in the Philippines, but also nationwide. Opo. Kaya yun ho ang piniprevent ng United Nations na i-minimize natin yung presence ng carbon dioxide. Ngayon, yung carbon dioxide na yan, bakit kailangan natin ngayon na
i-mitigate or i-solve yung mga garbage natin. Opo. Ang garbage ho kasi, pagka nasa open ang garbage natin, ang garbage ay nag-i-evolve ng methane gas. Ang methane gas is not part of the greenhouse gases. Opo, opo. Ang greenhouse gases ang carbon dioxide, pero ang methane gas is 34 times greater than carbon dioxide. Ibig sabihin nun, kung isang carbon dioxide ito, ang methane gas na lumalabas sa basura is 34 times. 34 times ang kasi laki ng Grabe. ganoon. Kaya kailangan itong basura na ito ay masolve natin para hindi ho be-evolve ang methane gas. Opo. Ngayon, pagka ginamit natin yan, yung basura na yan, dadalhin mo doon sa enclosed facility, kagaya ng enclosed facility ng Max Energy, wala na hong methane gas na lalabas sa atmosphere. Ayun Kaya po. yun, masusolve natin, minimize natin yung carbon dioxide doon na pupunta doon sa ozone layer natin na sumisira ng ozone layer sa atmosphere. Di may sagot na. Kaya yun ang kabutihan ng gagamitin natin itong basura as fuel. Opo. Incidentally, meron tayong kuryente. Opo. And at the same time, ang sasabihin ng United Nations, we are in compliant. Opo. We are in compliant to the requirements of the United Nations. Yun ho ang gusto ng United Nations sa atin. Kasi we are part of the COP 220. Ayun. Kaya pag nagsimula ho natin dito, ang United Nations will be a frequent guest dito sa Pilipinas. Kasi sa ngayon ho, wala pa tayong waste to energy dito sa Pilipinas. As far as we know, we are the only company given the environmental clearance sa Pilipinas. Kayo po? Kami pa lang po nabigyan ng, as far as we know, kasi nung chinek namin lately sa ERC, sa Calabarzon, wala pa hong may clearance to build a waste to energy. Only Calabarzon nyo na Hindi check? ho, yun lang ho yung una namin. Pero ang Calabarzon ho kasi parang national na rin yan eh. Opo. Kaya nung chinek nila, tinilang namin kung sino yung meron ng environmental clearance, pinakita sa amin. Ang nakita lang ho namin, yung pangalan lang namin nandun. Ibig sabihin? Ang Max Energy ho, we are ready to build the first waste to energy, natutong waste to energy dito sa Pilipinas. Marami marami tayo. In one facility ho, ang may employ natin doon at least about 300 na empleyado sa isang 300, 400 sa isang lalawigan. Sa isang isang facility. Facility. Isang facility. Opo. Kaya and we intend to build 30 to 40. Ano na po ang mga government na kailangan yung lapitan na meron na pong liwanag na magkakaroon sa katuparan na po natin yan. Ang bailag na ho namin, we are about 95% complete na ho doon ang documentation namin. Opo, so 5% na lang yung ating na lang ho, yung service contract na lang namin kailangan ho doon sa DOE. Pag nakuha namin ho yun, then super ready na ho kami. Opo, at saka parang nalaman ko, mayroon na tayong mga lugar na pagtatayuan. Opo. Mayroon na rin ho kami sa sa Nambalan, Barangay Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac. Ayun, opo. Meron na rin ho kami doon. Meron din ho kami na actually lately we spoke with the mayor of Calasiao, Pangasinan. Mayor Macanlalay. Opo, ibig sabihin po diyan tayo mag-uumpisa sa mga lalawigan na yan. Simultaneous ho ang natin. Simultaneous. Sunod-sunod ho yan. Kasi I think this is also one of the favorite projects of the President Ferdinand Marcos. Opo, gaya po ng tanong ko, sa palagay po ninyo sa panahon po na ito, mga kailan po natin maisa sa katuparan yan? Sana nga ho, we intend to have the groundbreaking by the end of March or early April. Ayun, This year. Madaling-madali na po This year, no? Madaling-madali na malulunasan yung ating mga basura ay magiging energy na po. Ayan, magiging electricity. Ayan po ang ating aasahan. At kaya po ako naging
interesado na maiparating sa ating mga kababayan na may sagot na po. Nakita nyo naman doon sa machine, nabubukod po yung bakal, bukod po yung plastic at papel, tapos yung pong medyo mabibigat na mga kahoy, bukod rin po ang pinupuntahan. Napakaganda po nung segregation eh. Kaya tama si Sir eh, hindi na natin kailangan mag-segregate. Kasi doon po sa machine, pag ibinuhos mo doon sa ano, siya na mismo ang magbubukod-bukod, di po ba? Opo. Gano'ng kaganda po yan. Nga, wala na tayong kahirap-hirap. Alam ko, ang ating presidente po ay okay na rin dito. Tama po ba? Opo, yeah. Ah, Aware na siya, opo. aware na, pero Inaantayin niya. ibig sabihin, yung environmental clearance ay nandyan dyan na. Nandiyan na po. Opo, ibig sabihin, talagang maisasagawa na po natin. Ready to build Ayan, na. hindi gumagana yung palakpak. Palakpakan sana natin eh. Opo, kasi Thank you po. may mga ganitong company na ang concern ay makatulong po sa atin. Hindi lang makatulong, kikita pa tayo sapagkat magkakaroon tayo ng bukod na electricity. Tama po ba? Opo. Di ba? Saka ano po, malaking ano din ito, malaking tulong din sa economy ng Pilipinas kasi investment-wise, malaki ho eh. Malaki ang investment sa Pilipinas. Binanggit ko kanina yon, investment-wise. Investment-wise, malaki Opo. ang ano sa Pilipinas. Kasi we also intend to manufacture yung mga machineries and ano dito sa Pilipinas. Opo. Para hopefully, in the future will be a hub dito sa Asian countries. Mhm. Kasi nasa atin ho ang technology na eh. We own the technology. We are not agents. We are not franchise. We own the technology. Ayun, salamat Doc Marks. Lester, ayan, nanonood po kayo. Maganda po ito tinatalakay natin. At ito po, tumatakbo po kayo ng gobernur eh. Palagay ko, pwede nating imbitahan ito na maipaliwanag sa ating mga lalawigan. Doc Marks, Lester, salamat po ng marami sa inyong panonood. Ano po? At si Mike Tangog, yan, nanonood. Si Ma'am Susan ng Almario Elementary School. Salamat po sa inyong panonood. Ang tinatalakay natin ay tungkol sa basura. Ito po ang tunay na makakasolve ng ating mga problema sa Pilipinas na nagbubunga po ng baha, nagbubunga po ng mga sakit sa ating mga kababayan, ay may mga ganito pong technology na talagang makatutulong sa bawat isa sa atin. O, di po ba? Malaking tulong. Hindi na tayo magsasegregate. Hakutin na lang natin sa mga lugar na kanilang pagtatayuan. Possible po, anong lugar po ang unang-una yung matatayuan ng ganitong mga facilities? Ang target ho namin is Laguna. Bai Laguna. Ayun. Bai Opo. Laguna. Tapos susunod ang Pangasinan, Tarlac, La Union. Ibig sabihin dito sa Luzon. Sa Luzon area, muna, Luzon area. Opo, salamat sa marami Diyos. na rin ho kaming kausap si Governor Magunda Dato sa Sultan Kudarat, dito sa Batangas, Opo. sa Ilocos, si Mayor Michael Kion. Opo. He's politically willing to have that in their localities. Wala naman pong politiko walang na hindi politiko. sila papayag. Oo nga, sabi nga niya ang politics, sabi niya, sa technology nasa atin ng dalawa, sabi niya. Opo. Kung paano na lang natin ito siguro maisasakatuparan ng mabilis sapagkat pagkatapos po nitong tag-araw, tag-ulan na naman. Nandiyan na naman po yung mga baha, bunga ng basura na hindi natin na ilalagay ng tama. Salamat po sa Diyos at nagkakaroon tayo ng mga karunungan na na-adapt natin na galing sa ibang bansa para dalhin nyo naman po dito sa Pilipinas. Ano po?
O ang ano ho dyan, there will be a transfer of technology. Opo. Ititrain ho namin yung mga tao dito sa local para eventually sila na rin yung mag-operate, mag-build, operate, and operate yung mga facilities natin. Ayan. Yan ho. Kaya eventually nga ho, gusto namin na dito na sa Pilipinas gagawin lahat ng equipment ng waste to energy. Kaya magkakaroon tayo ng infusion of investment dito sa Pilipinas. Opo. Ay nakita ko kanina eh. Ang ganda-ganda kasi paglabas nung pag-segregate ng basura, paglabas parang buhangin na eh. O, di ba? Magagawa pa rin natin, sabi ko nga kanina, parang pwedeng gawing hollow blocks po 'yon o gaya ng sinabi nyo kanina, mga bricks, tibo pa. Fertilizer. Opo, fertilizer hanggang sa huli. Ibig sabihin, walang tapon yung basura natin. Lahat kapaki-pakinabang. O, di po ba? Mabilis po ang oras natin. Salamat sa Anily Argilles na nanonood ngayon. Salamat sa iyo. Sir Doc, March, Lester, sana makasama po namin kayo dito. Si Jimmy Sumbilla Murillo. Ayan, salamat sa iyong panonood. At pakaganda ng tinatalakay natin kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayang Pilipino. Opo, mabilis po ang oras natin. Meron na lang tayong 15 minuto para po sa siguro pang huling salita na may ipaabot nyo sa mga kababayan natin at ibalita natin ang magandang ibubunga nito sa ating mga kababayan. Kayo muna, ma'am. Baka may gusto pa rin kayong batiin, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, batiin nyo na po ang dapat batiin at pasalamatan ang dapat pasalamatan. Unang-una sa lahat-lahat, ang pasasalamatan po namin ay ang Diyos. Yes, sa dapo. taas. Yan, kasi sinuportahan kami for alam nyo, miracle. Naging safe kami sa 5 ilang taon na nilakad namin nito. Apo. We're good, we're healthy, and thank you. At saka maraming salamat din sa mga taong tumulong din sa amin dito. Apo. Na nag-connect sa marami ring tao. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood din sa ngayon. Apo. At saka sa LGU. At maraming salamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at kay former President Rodrigo Duterte. Opo. Ay mga kaibigan nyo po, hindi nyo na lahat ng kaibigan, mga ahente, mga konsulta, mga lahat. Saka yung mga investors din na mga kausap namin, marami din pong salamat sa kanila. Ay yung mga relatives nyo po sa US. Family relatives ko sa US at saka sa Dagupan City, sa Pangasinan, Oviedo family. Opo. At saka sa US, Oviedo family din, saka Williams family. At saka lahat ng mga kaibigan kong malapit sa akin, maraming salamat sa inyo po. Ayun, salamat po. Kasi ang dami sila, kaya hindi ko mabanggit pangalan. Lahat ang dami sila. Baka may malimutan magtampo. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan dito sa Pilipinas. Opo, ayan, si Mrs. William po. Ang tunay na pangalan ni Ma'am ay Pilben Vidal Oviedo Williams. William, ayan, opo. Sana ma'am, hindi ito ang huling pagbisita ninyo sa Margo TV Philippines. Tuloy-tuloy po na salamat sa Margo TV Live, lalo na kay Sir Romel at Opo. saka kay Pastor Eric. Nakilala ko po kayo through Pastor Eric. Siyempre, wag natin kalimutan si Mr. Lonely. Ayan, si Ruben Hipolito Castor. Yan po ang original na Mr. Lonely. Salamat din po. Saka si Madam Irene. Si Madam Irene. Ang puso po ng mag-asawa na yan ay talagang hindi natin masusukat sapagkat kanilang mitiin ay makatulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat din ako sa aming CEO na siyang nagdala sa akin dito sa Maxi Energy. Opo. Ang dami na naming paghirap na pagpapatagoy dito. Maraming salamat. At saka yung former president din namin, si Mr. Junior Dakayanan. Opo. Sa lahat ng Dakayanan family. Lahat na sila. Okay, nga po. Thank you po. Pag maganda po ang hangarin natin, ay marami po ang tumutulong
at nagkakaugnay-ugnay po yan basta sa kabutihan yung ating hangarin sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayan, Marilo Gutierrez Ahmad, ayan, nanonood. Salamat sa iyo, pinsan. May isa pang importante yung magulang nila si Dr. Emiliano Dakayanan. Ayan, si Ma'am Dakayanan. Ayan. Yan ang kwan namin po. Opo. Ayun, sa lahat po ng nanonood at kapakipakinabang itong ating tinalakay, salamat sa pagbibigay information sa amin at nalaman namin na may ganito na mangyayari sa ating bansa na yung basura ay may solusyon na para maging energy at the same time magiging mga katulong-tulong ito sa mga paggawa ng bricks, magiging hollow block, at sa mga paggawa ng ating mga bahay at kung ano-ano pa, mga fertilizer, wala pong tapon sa basura. Ayan, siguro, yun ang pinakamadaling term. Walang tapon sa basura. Ayan. Walang sayang. Po. Ay, sige sir, sa huling pananalita po, na anyayahan po ninyo ang ating mga kababayan, sabihin nyo po na naandito na yung sagot sa ating mga basura. Sa kahuli-hulihang ay gusto ko pong magpasalamat sa mga viewers ng Marco TV Philippines at sana po ay you continue to support the television station here and despite all the challenges and the hardship that we gone through, I'm very, very thankful being the CEO of the company because of the blessing of God to us, that He always with us, guiding us to prosper and to carry on what we have started long time ago. And also my inspiration to my wife, Connie. Mm-hmm. He has always been my inspiration in doing this difficult job to bring this technology, this project to the Philippines, and to our President, Philbin Williams, for her continuous support also to the project, and also to my father, who is now 99 years old. He's been supporting with us all the time. Yes. My mom, who will be 19 years death anniversary on the 20th of this month. No, not yet. But she will be celebrating her 96th birthday, but she's passed away already. And also to my siblings, all of them, they are very supportive to us. My kids in the United States, they're all supportive to us. And lastly, I would like that this project will benefit not only us, but also the nation, the Philippines, the people of the Philippines, the environment of the Philippines, the economy of the Philippines, and we'll be able to support and give jobs and employment to our kababayan Filipinos. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, narinig ninyo. Parang gustong tumulo ng luha ko eh. Sapagkat bilang isang mamamayang Pilipino, talagang dumadaan po tayo sa maraming pagsubok eh. Opo, pero kita nyo, hindi lang tayo tumigil eh, di po ba? Dire-diretso lang hanggang yung goal natin makamta natin. Opo, yun po ang maganda sa tao at pinapayo ko po sa inyo. Lahat po tayo may problema. Lahat po tayo nagdadaan sa matitinding problema. At naandyan po ang ating katatagan. Diyan po mararamdaman ng ating mga kababayan kung gaano tayo katatag at kung gaano tayo kasinsiro sa ating ginagawa para makatulong po sa ating mga mamamayang Pilipino. Ganun po na tayo eh. Opo, ika nga, walang tagumpay kung hindi tayo dadaan sa matinding mga pagsubok. Ang tagumpay po, pag nalampasan po natin yan po ang masasabi nating tagumpay ng bawat isa sa atin, di po ba? Salamat sa Iris Tauco na siyang nanonood. Doon po sa mga nanonood na hindi ko po nabati, ay pasensya na po kayo sapagkat ang oras po natin ay napakabilis. Pero bago po matapos ang ating oras, nais ko pong pasalamatan
ang mga tao na ika nga, ayan, walang sawang sumusuporta, tumutulong, at kahit po tayo ay may problema, hindi po tayo tumitigil ng paggawa, lalo na tayong mga magulang, di ba, sir and ma'am, buti yung si sir, buhay pa yung tatay niya, ay paano kung wala na yung ating mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga magulang, sino pa ba ang ating lalapitan? Opo. Sino ang lalapitan natin? Yung pong amang nasa taas. Yan lang po ang makatutulong sa atin. At siya po ang gawin nating inspirasyon sapagkat siya lang po ang makatutulong sa atin. Wala na pong iba. Kasi tayo pong mga Pilipino, pag nakikita pong umaangat tayo at umaasinso sa buhay, sila naman po ay hinahatak tayo kung paano tayo bumaba. Opo. Nandun po madalang na madalang, mabibilang sa ating mga kamay, ang mga mahal nating sa buhay na ika nga talagang sumusuporta. Opo, yung ating mga magulang na talagang kahit ano ang gawin natin, talagang ang suporta ay hindi po nawawala. Kaya lahat po tayo mga kababayang Pilipino, anuman po ang mangyari sa ating bayan, anuman po ang mangyari sa ating bansa, isa lang po ang hinihiling ko. Dapat po tayong magkaisa para po sa ikauunlad ng bawat isa sa atin. Di po ba? Ayan. May 5 minuto pa. Baka kayo may gusto pang batiin na nalimutan. May 5 minuto pang natitira sa atin. Bibigyan ko pa po kayo ng pagkakataon para mabati nyo po yung hindi nyo pa nabati. Gusto ko rin magpasalamat dun sa partner ko sa California, si Mrs. Araceli Gamboa, at saka si si Kuya Benji Gamboa, at saka yung husband ko, si Harold Williams Jr. sa pagsuporta sa akin nun, saka yung mga anak ko at kapatid, lahat na doon. Ayun, kasama nyo. May kasama tayo kanina dyan Si Madam Nora Carmelita Matsumoto. Opo. Na nag-a-assist sa akin ngayon. Saka si Miss Juby Villamil, si Kuya Wally, na yung palaging nagdra-drive sa akin kung saan ako pupunta. Bodyguard ko rin siya. Opo, yan. Marami. Tulungan. Opo, sir, baka meron pa. Maaga pa pala yung ating pagpapaalam. Meron pa pala tayong 4 na minuto. Sa lahat po ng tumutulong na matuloy po ang project ng Max Energy, maraming salamat po. Kung hindi ho kayo kasama dito, kung hindi ho kayo nandito na sumusubaybay sa amin o tumutulong sa amin ho, hindi ho mangyayari ito. Kaya maraming salamat ho kay Wally, si Wally Yasay, na siyang palaging namin yan. Backbone namin yan. Kung wala yan, hindi kami, we are immobilized. Hindi kami magkakagalaw. Si Juby, office manager namin, very consistent naman ho siya na gumagawa ng documentation namin. And sa lahat ho na tumutulong dito sa project ng Max Energy. Pati mga administrators namin, si Sir Bewley de los Reyes, Philip Quinto, Andronico Fernandez, Aldrin Casipit. Kaya mga active dito na nagtatrabaho rin na maraming din. Ayan, napakaswerte po ng mga taga Bae, Laguna. Ayan. Ika nga, diyan mag-uumpisa at pag may awa ang Diyos, katapusan or April, baka po mag-umpisa na diyan. Siyempre, yung mga kababayan natin diyan sa Bae, mga karatig bayan, malapit siya sa Kalawan, malapit sa Victoria, malapit siya Nagkarlan, at mga karatig lugar, kapag pakinabang po ito sa inyo sapagkat yung pong mga walang trabaho ay magkakaroon po dito, panigurado po, di po ba ma'am? May importante pa rin akong pasasalamatan dito na siyang nag-care sa amin, alam niyo, sa health namin dahil nurse siya. Si First Lady namin, yung Mrs. ni Mr. CEO, si Madam Connie Dakayanan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Nurse siya po. Siyang nurse namin, nurse director namin po.
kung ano po, kung halimbawa mag-uumpisa po kayo dyan, saan po kami kukontak sa energy, ano ba yan? Sa Maxi Energy. Opo, halimbawa mag-uumpisa na po kayo, syempre magmamais hiring kayo dyan para sa Office gagawa niyan. Ano po? Sa office po namin, dyan sa Quezon City po. Saan po ang office niyo po? Dyan sa Corporate 145 building, sa dyan na harapan po ba ng kayo? AB7. yung corporate office niya sa first floor, PhilHealth. Madali Opo. lang ano. One hanapin. corporate, ano po? Opo. Tama. Parang 145. Opo, 145, pag-aari po yata suite one ni po. Sir Acusari ang building na yan. Yata, ano po. Parang ano rin ang Victoria Tower. Opo. So, salamat po ng maraming sa inyo. Salamat din, sir. Mr. Dakayanan. Yeah. Ferdan, Engineer Ferdan Dakayanan. Philben William. William. Ayan. Maraming salamat po. din po. At basta po kayo ay may ibig parating sa ating mga kababayan, just keep in touch po at nandito naman po ang Margo TV Philippines sa pamamagitan po ng i-promote natin, may paparating po natin sa ating mga kababayan. So until next week, 3:00 po ng hapon, ito po ang inyong Tito Mel dito po sa Margo TV Philippines. I-promote natin. Bye-bye po. Bye-bye. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live